Yes, oh God. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. Lord God, nandito kami muli, oh God, para awitan ka, papurihan ka, oh God, dakilain ka, oh God. Truly, Lord God, there's no one else like you, Panginoon, oh God. Lord, walang salita, tula, oh God, na maihahambing, Panginoon, sacrifices, Lord, na ginawa mo, oh God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, na binigay mo sa amin, O God. Kahit, Lord, di kami karapat-dapat, O God, minarapat mo kami, O God, na tumayo, magpuri, at magpasalamat sa iyo, O God. Lord, wala kami, Panginoon. Walang kwenta yung buhay namin, Lord God, kung wala ka, Panginoon, O God. And Lord, Panginoon, allow us, Panginoon, na lumapit sa iyo, O God, at Lord, ihandog, O God, yung kantang ito, Panginoon. Maging mabangong samyo, Panginoon. Lord, para sa iyo, O God. Lord God, we praise you, we glorify you, O God. And Lord, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, O God, ng buong puso namin, O God. Lord, maraming salamat, O God. In the name, in mighty name of Jesus. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Let's say, wala kang katulad mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Yes, oh God. God, walang makakampantay, Panginoon, sa kadakilaan mo, God. Yes, oh God. Kulang ang lahat ng tula at ng maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. So God, there's no one else like you, Panginoon. Your name above all names, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon. Yes, oh God.
Wala nang hihigit sa'yo. Come on, church, let's say to God that there's no one like Him. Na walang makakapantay sa kadakilaan niya. Yes, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos, Panginoon. man, Yes, maging God, di ka ngayon nagbabago. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Hallelujah. Okay. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sabi rito sa Bagong Tipan, ang Panginoong Hesus, habang siya ay nangangaral, kasama niya ang kanyang mga alagad. Isang araw, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Ayan. Kasi maraming tao ang sumusunod sa kanya. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, sa verse 24, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ayan. Then sa verse 26, kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. At napasigaw siya. Sigaw nila, multo! Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianan niyo ako. Pupunta ako rin sa inyo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya, lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Habang papalakit kay Jesus, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagatin ninyo ako, Panginoon, sabi ni Pedro. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-aalinlangan? Then sa verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo nga ang anak ng Diyos, ang sabi nila.
Mga kapatid, ito ay patunay lamang sa ating bilang anak ng Diyos. Ay pananampalataya natin. Minsan, tayong mga mananampalataya, o hindi man Kristiyano, minsan mga iba-ibang sekta, nagdududa sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't hindi nila maabot ang kanilang bitiin sa buhay. Pakiramdam nila hindi nakikinig ang Diyos sa kanila. Yan. Yan ang isang sinabi ng isang sa istorya, may isang babaeng matuwid ang paglakad kasama ang Diyos. Subalit nagtiis sa mahabang panahon, 18 taon, na ang asawa niya ay isang lasenggo. Imagine, 18 years. Sabi niya, 18 taon. Dinadalangin niya sa Diyos na baguhin ang kanyang asawa. Ngunit, walang nangyari. Ayan. Ano maiisip natin kung paulit-ulit na may hinihiling tayong mabuti mula sa Diyos na makaluluhati sa Kanya, ngunit sagot niya ay di dumarating. Nakikinig ba siya? Ayan. Dahil nga sa ating minsan kulang tayo sa pananalig. Ayan. Tignan natin ang buhay ng ating tagapagligtas. Sa hardin ng Getsemani, naghirap siya ng matagal sa pananalangin. At pagdaing mula sa puso, sumasamo. Sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sa akin ang kopang ito. Sa Mateo 26:39. Ngunit ang sagot ng Ama ay malinaw. Sabi niya na hindi. Para tayo maligtas, sinugo ng Diyos ang Panginoong Hesus para mamatay sa krus. Kahit pakiramdam ni Hesus na pinabayaan siya ng Ama. At dito nga, ikinalulugmod ng Diyos na ibigay ang ating hinihingi kung ito'y kalooban niya. Huwag maliitin ang nais niyang sagutin ang ating mga panalangin. Maaring may sorpresang sagot na malapit mo nang tanggapin, di ba? Sabi diyan sa 1 Juan 3:22. Agating makakapasok sa Ama, sa langit ang ating mga tawag. Walang sekretarya o nasasala ng mga tawag sa Kanya. Di na kailangan mag-isip kung pwedeng abalahin o hindi ang Diyos. Di kailangan mag-iwan ng mensahe at maghintay na lamang ng tawag sa Kanya. Ipinaalala ng Salmo sa awit 34:15 sa atin ang sabi, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig at sa kanilang daing ay bukas ang Kanyang pandinig. Kaya nga pag nananalangin tayo, di natin makikita ang pagkilos ng Diyos o maunawaan kung paano magdadala ng kabutihan sa atin. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Isuko natin ang lahat ng ating karapatan at hayaang gawin niya ang pinakamabuti. Dapat ilagak natin ang lahat ng hindi natin nalalaman sa Kanyang pinakamarunong sa lahat, sapagkat nakikinig at gumagawa siya sa sarili niyang kaparaanan. Salamat po. Ama namin Diyos, salamat po sa araw nito, O Diyos. Naway ang aking panalangin. Bagamat sa ganitong uri ng kapanahon na kung saan napapagabag ang lahat ng tao sa mundo dahilan sa pandemya ito. O Diyos, sumasamo kami, lumalapit kami sa iyo na may pakumbaba na sana marinig mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Marinig mo kami, O Diyos, na malayo kami sa lahat ng kapaghatian sa mundong ito, na kung saan ang COVID-19 na ito ay libo-libo, daang-libo na ang namatay at libo-libo pa rin ang mga nagkakasakit, O Diyos. Salamat na lang, Ama, na
sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay kami ay ginagabayan mo na malayo sa lahat ng kasakitan ito, O Diyos. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin sa araw nito kung saan ginagamit mo ako sa iyong ubasan, O Diyos. Pagpalain mo po sana ang aming iglesia, ang aming kapatiran, ang aming pastor, at higit sa lahat, malayo sa kapahamakan ang aming bansang ito, O Diyos. Ganon din po ang lahat ng iba naming pastor na nasa ibang bansa. Pagpalain mo po lahat sila. Ilayo mo rin po sa lahat ng kapahamakan. At sa darating na araw, sa biyaya mo, O Diyos, magkakaroon na ng gamot para dito sa pandemya nito, O Diyos, sapagkat kami nagtitiwala sa iyo. Ikaw nga po ang may lalang ng langit at lupa, hindi mo hahayaan ang mga anak mo ay mapaniwala sa sakit nito, O Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ang lahat natin ito ay binabalik ko sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, sabay-sabay po nating awitan at papurihan ang ating Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailanman sa habang panahon. Iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magkakapit. Sana'y ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y pagkakawarin, panalangin ko'y iyong dirinig. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Minsan pa, walang hangganan. Walang hangganan, hindi nagbabago kailanman sa habang panahon. Ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman
oras, O God, Panginoon. Patuloy, O God, Lord, na lumalapit kami sa iyo, O God. Lord, na may kumbabang puso, Panginoon, Lord. Lord God, Panginoon, we ask for your guidance, O God, for our life, Panginoon. At Lord God, may mga, Lord, malulungkot, O God, or Panginoon, may mga bagay kaming pinagdadaan. But Lord God, patuloy kami, O God, at patuloy namin panghahawakan yung mga pangako mo, Lord, because Lord God, Panginoon, you are truly faithful, Panginoon, to your words, Panginoon, O God. At Lord, hindi magbabago yun, O God. Lord, ikaw yung Diyos namin, Lord, mula noon hanggang ngayon. At Lord God, sa susunod pa na araw, Panginoon, at Lord God, lagi ka nandyan para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa buhay, O God, Lord, na, Panginoon, na maraming pagsubok, pero Lord, may pagkatuto, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, Lord, dahil Panginoon, through those things, Panginoon, O God, nagiging matatag kami. At Lord God, Panginoon, lagi mo ipaalala sa amin, O God, na hindi kami nag-iisa, O God. Marami mang uncertainties, Panginoon, dito sa mundo, Lord God. But Lord, ulit, Panginoon, ikaw pa rin yung nag-iisang sigurado sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, allow us, Panginoon, to worship you, to glorify you, Panginoon, in this time of our life, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, O God. At Lord, itong kantang to, awit na to, Panginoon, ay magdala, O God, at maging mabangong sambyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. These are prayers in the mighty name of Jesus. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga, sa lungkot man at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalambing, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig ay iyong pinapasan, alalahanin mo sana minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman.
sa piling mo at sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Ang iyong nakikita to sa ibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo at sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, let's go, come on, just declare it. Ang ikaw, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo at sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, come on, church, isa pa. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Let's remember how God sacrifices His life for us. Binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos ang ibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo at sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, Diyos ang ibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo at sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita. Palapakan mo natin ang Panginoon sa kanyang kalwalatian sa mga awitin ng papurit pagsamba sa umagang ito. At muli po, isang magandang araw po sa bawat isa po na nasa ating tahanan ngayon sa ating pananambahang ito, sa ating bahay-bahay. Ano po? At maraming salamat po sa Panginoon sapagkat tunay nga po na ang Diyos ay patuloy na patubay at gabay natin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. At kumusta na po tayo? At napakabilis lamang po ng araw at nakatapos na ang first Sunday natin. Ngayon ay tayo ay nasa ikalawang linggo na po ng Setyembre. At mapapansin mo natin na talagang habang tumatagal ang daigdig na ito, talagang napakabilis lamang po ng panahon. And we always pray, ang pandemic catastrophe ito ay maglalaho na at mawawala na po. Tayo po naroon lagi sa ating panalangin, yung nakatiyakan, sapagkat ang mga anak ng Diyos kapag nanalangin, talagang ito po ay tinutugon ng Panginoon. Yung nga lang po talagang may itinakda ang Diyos. Kaya dapat lamang po tayo maghintay. Let us wait patiently unto the answer of our living God. At ngayong umaga po, tayo po ay magpipiging muli sa salita ng Panginoon. At ang ating pong pagpipiging ay ating pong pinamagatan ko pong grasshopper syndrome. Ulitin ko po, grasshopper syndrome. At ang ating pong mga talata ay matutunghayan po natin sa Numbers chapter 13,
verse 26 to 33. Ano ho? Sa aklat po ng Lumang Tipan, ito po sinasabi sa mga talata at maaaring samahan niyo po ko sa pagbasang ito sa ating pong pagtunghay sa mga salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi sa verse 25. Ano ho? Beginning with verse 25. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at pumarap kay kina Moses, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na kung saan ay pinatiktikan ninyo sa amin, mainam ang lupain yon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan nga po ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amalekita, ang Negev, ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatihimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik at kanilang sinabi, hindi na sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila. Higante ang mga taga roon at ang sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita naman namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Pagpalain po ang ng Diyos sa kanyang mga salita at ay saglit na manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa iyo sa pagkakataong ito. Isang muling kapahayagan ng aming puso na kami po ay mag-aral ng iyong mga salita at patuloy mo kami sidan, Ama, ng iyong mga, Lord, ng iyong pong mga patnubay sa amin sa pamamagitan po, O Diyos, ng pagpupunla mo na iyong mga salita sa aming puso, Panginoon. Patuloy po naming dalangin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming pong, Lord, buhay pananampalataya at patuloy na paglago espiritual ay makamit po ng bawat isa habang sila po ay nakikinig ngayon. Salamat po at patuloy po naming binabalik sa iyo, Lord, anumang gawa ng kaaway na maaaring mga ibabaw ay aming pong sinasawata at aming pong, Lord, nilulupig, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Minsan po, Lord, salamat po sa iyong kaluwalhatian at ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. At ako po'y nananalangin na sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay tayo po'y kanyang patuloy na ayudahan, gabayan sa aking pong pagkalaki na ito sa salita ng Panginoon. Na makita po natin na ang Panginoon ay tunay na tapat sa kanyang pangako. Ang mga Israelita po sa loob ng 430 taon po sa Egypt, sila po'y hindi nilimot ang Panginoon, sila po'y sinamahan, naroon ng proteksyon, patnubay, gabay ng Diyos sa kanila, at makita po natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. So they were in Egypt for 430 years. Ano ho? Kung ating makikita po sa Exodus chapter 12, verse 40, ang mga talatang iyan. At makita po natin dito na kung saan ang ating pong pagtalakay ay pinamagat akong, sabi ko nga po kanina, grasshopper syndrome. Now, what is all about a syndrome? Ano nga bang ibig sabihin ng syndrome? Ano ho? It is actually a disease or disorder that characterizes a particular abnormality or condition. So meaning to say, it is a set of concurrent things such as emotion or action, usually for an identifiable pattern. So in other words, it is what? A condition of a certain situation. Ano, kung ating pong i-apply sa ating pong pang-araw-araw na buhay. A situation, a condition of a certain situation. Now, makita po natin dito na si Moses po ay nagpadala ng 12 espiya o tiktik po upang makita po ang kalagayan ng tinatawag na Canaan or the land of milk and honey. At ito po ang ulat nila sa kay Moses that time. Sabi nga nila ay nakita nila maganda ang lupa, mataba ang lupa, maganda ang mga pananim doon. At ang totoo, meron pa nga silang mga daladalang mga bungong kahoy upang ipakita ito kay Moses.
at talagang sila'y tuwang-tuwa doon sa kanilang nakita. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon ay meron din silang nakita o napansin na hindi nila kaya ding ika nga po ay masubdue ang naturang lupang iyan ng Kanaan, sapagkat naroon yung mga higante, naroon yung mga malalaking tao, at ang lungsod ay fortified, meaning to say talagang balot na balot ito ng tinatawag na muog at mahirap itong ika nga po ay pabagsakin. Ano ho? So makita po natin that they were opinionated but scared. Ano ho? I would like to repeat this. The people with their report to Moses, they were opinionated but scared. Ano ho? So 10 out of 12 spies, they have their own opinion. Ano ho? Look at that. Out of 10 out of 12 spies, they have their own opinion. They gave plenty of good reasons, but they couldn't stop focusing on their fear. So there is what? Makita po natin dito, they have their own reasoning. Their own reasoning became the hindrance. Ano ho? Ayan po, no? Maganda, malawak, mataba ang lupa, maraming pananim, at makita natin sagana, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay merong panghihina silang binanggit sa kanilang report. Merong malalaking tao doon, naroon ng mga higante halos, at tayo para lamang ika nga po ay grasshopper na pwede tayong tirisin ng mga ito. So there is what? Opinionated but scared. So, the word of God against their senses. Tingnan po natin, the word of God against their senses. Ang salita ng Diyos laban sa kanilang, sa kanilang pong common sense. Ano? Their senses prevailed because they declared impossible to conquer the land. Ano? Look at that. Yung kanilang nakita, yung kanilang ika nga nadama, ito po ang naging dahil upang, hindi nila kayang makonquer yung naturang the land of milk and honey, so-called as Canaan. So the people are very strong according to the report, and the cities were well fortified. So they compared themselves to a grasshopper that can be easily crushed. Could you imagine that? Naikumpara nila kanilang sarili sa mga grasshopper, tipaklong na madaling ikuyumin sa palad at madali silang ika nga patayin. Now, because of such conclusion declared implicitly that God is a liar in His promise, they are already defeated. Tingnan niyo po yan. Sa sinabi nilang iyon na sila ay hindi nila makakaya, at sinabi nila na kung saan sila ay napakaliit lamang kung ikukumpara doon sa mga higante doon sa Kanaan. What they said, it come to reality. Alam po niyo, kapag tayo nagsasalita, ito pinagkakaroon ng katotohanan. There is power in our speech. There is power in our words. Kaya the moment na sinabi po natin na kung saan ay ganito lang tayo, kaliit, tunay po na yun ay nangyayari. Dito po makita po natin, they look themselves as what? They are the tail, but not the head. Kung natin pong titingnan, ang bagay po na yan. Now, listen, God is in control in His promises. God is in control in the past, in the present, and in the future. Now, where is the faith taking God at His word? Kung ating pong titingnan. Sa kasaysayan po ng Israel, bago po nila marating ang Kanaan na ito, kung ating pong titingnan, ay makita po natin ang katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. God had been true with His promises to them. Sa kasaysayan, crossing the Red Sea on dry ground. Look at that. Yan po isang pangako ng Panginoon na kanyang ginawa at itinupad sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. Hindi lamang yan, the bitter water of Mara getting sweet. It was what? The miracle of God. As I mentioned a while ago, crossing the Red Sea on dry ground, bitter water of Mara getting sweet. At di lamang yan, even the angels sent by God, the angels bring food as manna to them. At marami pa pong iba ang ginawa ng Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang pangako, sa kanyang bayan. Now, only one thing will conquer our fear. There are actually 4 things that will conquer our fear. That is what? Adherent to God's promises, to His protection, to His presence, and to His what? And to His power in us. 4 lang po ang dapat nating bigyan diin, sa pamamagitan po ng katapatan ng Panginoon. In order to conquer our fear, there are actually 4. His protection, promises, power, and His presence. Alam niyo, minsan nakakalungkot po, kapag ikaw ay mayroong kasamang mahina ang loob, nakakahawa po yan. In other words, kapag mayroong kang kasamang duwag, ay talagang madaling mahawa. Kaya po tuloy, alam nyo, sa military assault, kapag po nasa battlefield, yung mga kawal, kapag po may natamaan na isang kawal, ng kapwa niya kawal, may mga medics na po doon. Yung po mga medics ay inaalis na po
yung mga natamaang kawal sapagkat kapag sila nanatili sa battlefield, nakakahawa po ito. Ito pinagiging hadlang sa tinatawag na momentum ng bawat tropa sa pag-asok nila sa enemy. So definitely kapag mayroong casualty, alisin na, tanggalin na kasi mahahawa ang mga naroon. In other words, totoo po yun. Kapag mayroong kang kasamang duwag, magiging duwag ka na rin. Kaya marapat lamang dapat handa upang nasa gayon hindi ito magkaroon ng contamination sa isang grupo. At ito po ay nangyari sa report po ng mga espiya na pinadala ni Moses. Naroon po tinatawag na report nila at halos ang lahat ay naniwala, napabilib at higit sa lahat therefore they conclude na we cannot prevail, we cannot subdue, we cannot win the war over these giant people in Canaan. At ito po yung nangyari sa kanila. Now, as I mentioned a while ago, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Na makita po natin, now, God give us two things to test our principle of living. Mahalaga po yan kung ating titingnan. Kung ating po titingnan, ang pangako ng Diyos ay tapat siya sa atin. Naroon po yung mga bagay na dapat nating assure that God is with us. No matter what, anumang kalagayan po natin, ay tunay na ang Diyos ay ating kasakasama sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. I would like you to read 1 Samuel chapter 17. Ito po yung ating makikita po dito in 1 Samuel chapter 17. I know you know the story about David. Ito po yung napakahalagang basahin din natin na ang sinasabi po dito sa 1 Samuel chapter 17. The encounter of David, at ng kanya pong ika nga po ay nakalabang si Goliath that time. I would like to read this with you in 1 Samuel chapter 17. Ito po yung binanggit po rito sa talata. In verse, ito po, how David was able to defeat Goliath. At makita po natin dito sa verse 44. Ito pong talatang ito na nais ko pong basahin. Now, it says here, in verse 44, at wika po dito, at in verse 44, sumagot po, si David, ang wika po niya dito kay Goliath, ito po, in verse, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan at tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at ang wika niya pakot niyang tinanong ni Goliath si David sa mga sandaling iyon. At ang wika nga po niya ay, aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at hayop. Alam niyo ba, sumagot si David in verse 45, sabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. At ang wika niya, ibibigay ka niya sa akin ngayon, pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. Ang ganda po, Ang Diyos ay buhay, At makita po natin dito sa encounter po ni David, kay Goliath that time, David was not afraid of the giant because he is the giant himself. Why? Because he is what? A spiritual giant at that moment. Ano sabi po ni David dito? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon at ang digmaang ito ay sa Diyos. Look at that. I will fight you in the name of Jesus. I came here in the name of God. And this battle belongs to God, not to anyone else. This battle does not belong to me. It does not belong to King Saul, not to anyone, but it belongs to God. Alam po nyo, ganyan din po ang inaasahan sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng tunay na pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay, dapat ideklara natin ang pangalan ng Panginoon. At higit sa lahat, anumang mga nararanasan natin, sitwasyon na ating nakakaharap sa buhay, lagi po nating sasabihin, ang labanan ito ay sa Diyos at hindi sa akin. Alam po nyo, let us continue to avail ourselves about this so-called spiritual giant because He wants us to live by faith. God wants us. God wants you to live by faith. That is the first and foremost. And the second is, He wants us to rely on Him alone. Let us rely totally to the Lord, not to anything
We might have the feeling that we cannot do it, but in Him, we can surely do it. As Caleb declaration, ang sabi ni Caleb, we can certainly do it. Could you imagine that out of 12, dalawa lamang ang naging matatag, dalawa lamang ang nagsabi na kaya nating lusubin yan, sapagkat sinabi ng Panginoon na kung saan ang kanyang sinabi ay totoo na dapat nating gawin. In other words, dalawa lamang ang nag-rely, dalawa lamang ang they live by faith and rely to the promise of God to them. Now, makita po natin ang bagay po na ito, mga kapatid. Sa ating buhay, kung ating po titingnan, tunay na tayo nakakaranas sa iba't ibang mga kalagayan, problema, bigati, sakit, karamdaman, kalugihan, no? Sa ating pong iba-iba po ang mga mukha ng problema. Subalit kung ating tututusin, sabi nga, there is always a battle that awaits for us, but let us continue to rely to the Word of God. With His protection, with His promises to us, with His presence and power as well. Lagi pong i-uphold natin ang apat na yan sa ating buhay at tunay ng digmaan nating harapin. Tayo ay lubos na magkatagumpay sa lahat po ng pagkakataon. Ano po nangyari po sa mga sa mga espiya na pinadali ni Moses doon sa Promised Land? Alam niyo ba, ang 10 sa kanila ay namatay, 2 lamang po ang nabuhay. Walang iba kundi si Joshua at si Caleb. Nasaan po ang dalawang ito? Sila po'y nakarating doon sa Promised Land, nakarating sila doon sa the land called Milk and Honey or Canaan, and they would be able to settle there. At minsan nga po sa buhay po ni Caleb, sinabi sa akin ng Diyos, alam mo yon, Joshua, ang pangako ng Panginoon, ibibigay niya sa akin ang bahaging yan, ang bundok na yan ay mapapasa akin. At ito po'y natandaan ni Joshua. Binigay po niya ang pangako niya ng Diyos kay Caleb. At sabi nga ni Caleb, anumang bagay na meron sa bundok na yan, anumang uri ng mga tao na katira dyan, handa akong makipaglaban. So in other words, niyakap po ni Caleb at niyakap po ni Joshua ang pangako ng Panginoon. Alam nyo, huwag po tayong patatalo. Huwag po tayong pagagapi sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Huwag po nating mamaliitin ang Panginoon. Because we are born not tail, we are born as head. Tayo po ay nagpagwagi na ng Panginoon. Huwag po tayong magiging, ika nga po ay tamad, huwag po tayong magiging duwag, sapagkat ito'y senyales na kung saan ay nagapi na ang ating Diyos. Ating kung makita sa ating sarili na kaya nating tumindig, kaya nating lumakad, kaya nating magpunyagi, sapagkat ang ating Diyos ay buhay magpakailanman. Huwag na huwag po nating mamaliitin ang Panginoon. Huwag po tayong magsasalita laban sa kanyang mga pangako sa atin, sapagkat ang Diyos ay inaasahan tayo na tumayo, tumindig at higit sa lahat ay makibaka sa anumang pagkakataon. Lagi nating ilathala ang buhay na Diyos sa ating pong pananampalataya. Let us live by faith and let us rely on Him totally. Kumusta po tayo, mga kapatid? Sa bawat araw ng ating buhay, nakikita nga ho ba ang tunay na katatagan natin sa Panginoon? O baka naman tayo ay nagiging, pabaya, duwag, o ika nga kasama lang sa gaya, pero pagdating sa digmaan, sa pagtungo at paglakad ay hala, yan na nahihirapan na, nagrereklamo na, naduwag na. Hindi po dapat tayo maging ganyan. Kinakailangan kung tayo po ay kasama sa gaya, dapat kasama din tayo sa paglakad. Huwag po nating iwan ang prinsipyo na tayo ay maging kawawa o di man kaya ay maging duwag. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pagkakataong ito. Aming Diyos, salamat po sa iyo. Tunay nga po, Ama, na ikaw ay buhay. Buhay ang iyong mga salita. Inaasahan po namin sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na hindi po kami, Lord, maging kawawa. Hindi po kami, Lord, magpahuli. Hindi po kami, Lord, na kung saan, Panginoon, naging nangangamba, Panginoon. Bagkus, Panginoon, palitan mo ang aming puso, Ama, ng katatagan, ng tunay na tibay ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po kami, we are not born to be a tail, but we are born to be the head, Panginoon. Kami po yung nangunguna, O Diyos, at kami po ang patuloy na nagbibigay, Ama, ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. O Diyos, sa aming pananampalataya, dagdagan mo, O Diyos, ang aming pong patuloy na katatagan, ang tibay at muog ng aming pong pananampalataya, at higit sa lahat sa aming espiritual na buhay, Panginoon, ay makita ang iyong buong larawan, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, awa, maging kagaya kami ni Joshua, ni Caleb, Panginoon, O Diyos, na kung saan may paninindigan sa iyong mga pangako.
sapagkat kailanman hindi ka sinungaling sa iyong mga salita at ito yung aming patuloy na panghawakan habang kami ay mayroong buhay sa mundo ito. Maraming salamat po. Pagpalain ko, O Diyos, sa iyong kalwalatian at sa iyong mga salita. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Muli po, ang masaganang pagpapala po nating dakilang Diyos na buhay magpakailanman ay sumayin niyo pong lahat. Huwag po sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu. Humayo po tayo na taglay natin ang kapayapaan, kagalakan sa ating puso at patuloy po natin paglikuran ng ating buhay na Diyos ngayon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Muli po, God bless you po at isang magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Po, muli at muli ating pasalamatan ng ating Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung may pagsubok man o kahit